Isaiah 43 verse number 7. Alam ko medyo mahirap hanapin yan dahil nasa Old Testament. Pero yung isa pa na bubuksan po natin ay madali pong hanapin. Ipitin niyo po sa inyong daliri at pagkatapos ay buksan natin sa Revelation chapter 4 verse 11. Yung Revelation is the last book of the Bible. Nasa likod po yan. Revelation 4:11. Nakita niyo na po ba? Unahin po natin sa Isaiah 43 verse 7. Even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, yeah, I have made him. Ulitin ko po. Even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, yeah, I have made him. Revelation 4:11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Pwede na po tayong maupo. Noong Tuesday, ay binawian po ng buhay yung kapatid ni Kuya Jabner sa Kare. The day after that, Wednesday, yung mother naman ni Pastor Jojo at Pastor George Salvador ay namatay umaga. Bandang tanghali ay tumawag po si Pastor Jojo sa akin at nais po niyang mag-speak ako sa first night ng funeral. Hindi agad ako nakasagot sa kanyang tawag dahil alam ko Wednesday yun, may prayer meeting tayo. After ng prayer meeting, may meeting tayo. After ng meeting, pupunta tayo sa Patay, sa Kare. Kaya hindi agad ako nakasagot sa kanya. Parang naintindihan naman niya na may mga commitment ako na hindi ako maka-oo sa kanya. Kaya hindi ko naapaunlakan yung kanyang paanyaya. Madaling salita, tinanggihan ko siya. Pagkatapos ng pagbisita namin sa Kare, on the same night, Wednesday, ay dumiretso kami sa kanila, sa Patay, sa St. Peter, sa Maliwalo. At nag-stay kami doon hanggang madaling araw. Pero bago kami umalis, sabi niya, sa last night, ikaw na lang ang mag-speak, which is Friday night. At sa Friday night, ay meron naman po session yung mga men dito. Nahiya na akong tumanggi sa kanya dahil tinanggihan ko na siya nung una. Kaya yung mga men, nag-abiso ako sa GC na wala munang session, yung resolution ng mga men, para makapag-preach po ako dun sa Patay, sa mother ni na Pastor Jojo at Pastor George. So I preached Friday night, nilipat po sa main church yung labi at kinabukasan ng umaga, Saturday, which is yesterday, ay dinala sa Kabanatuan. Doon po nilibing dahil yung father nila nung namatay ay doon nilibing. So, pagsasamahin po sila sa isang hukay. Habang gumagawa po ko ng mensahe para sa funeral, alam nyo napakahirap gumawa ng mensahe para sa patay. Kaninang umaga, on our way to Kare, si Ate Tess, yung kapatid po ni nung namatay, ay nag-message kung pwede ko raw ipanalangin yung patay bago siya ilibing. Niisip ko, ano kaya ang pwede mong ipag-pray sa patay? Pwede mo ba siyang ipag-pray na mabuhay muli? Pwede mo ba siyang ipag-pray na sana ay sa langit siya pupunta?
ano kaya yung pwede kong ipanalangin sa patay? Parang nalagay ako sa isang sitwasyon na ayaw mong ma-offend yung pamilya at the same time gusto mo silang i-comfort. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, anong sasabihin mo. At the same time, 8 o'clock yung libing, 8 o'clock may service sa kare. Anong gagawin mo? Uunahin mo ba yung patay o uunahin mo yung service sa kare? So, habang nasa daan po kami, nag-iisip ako at nagpo-formulate ng desisyon. Napakahirap gumawa ng desisyon kapag naiipit ka sa dalawang importanteng bagay. Nung Friday night, ay nag-message din si Kuya Jonas sa akin. Sabi niya, Pastor, graduation po ng mga bata bukas. Kayo po ang opening remarks. Magsasalita po kayo sa mga bata. Hindi rin ako agad nakapag-reply sa kanya. Gabing-gabi na nung nag-reply ako sa kanya. So I have to make a decision. Kung pwede lang, hatiin ko yung katawan ko eh. Yung kalahati, doon ka, kalahati, dito ka. Pero I have decided na iset kung ano yung priority mo. It doesn't mean na hindi mahalaga yung isa. It just so happen na mas mahalaga ito. So iniisip ko, ano yung mensahe na pwede kong ibahagi sa funeral? Hindi ko alam kung anong klase ng mga tao ang mga darating doon. Dahil dalawa sa anak nung nanay na namatay ay pastor. Yung anak niyang babae na isa ay asawa ng pastor. So marami sa mga anak niya ay nasa ministry. So inisip ko, karamihan ng mga taong darating doon ay mga Kristiyano na. Pero may mga kapatid din siyang darating, mga kamag-anak niya, na hindi mga mananampalataya. Ano yung pwede kong sabihin sa kanila that would comfort and encourage them? Then, all of a sudden, na-realize ko, ito lang yung pagkakataon na makakapagsalita ako sa kanila. Pagkatapos nito, wala na, magsisiuwi ng mga yan. Baka hindi na kayo magkita, hindi na kayo magkausap. Ito yung una at huling pagkakataon na makakausap mo sila. Then, at the same time, kailangan ko rin pong gumawa ng mensahe para sa araw na ito. Ano kaya yung magandang mensahe sa Sunday? So, dinadiagnose ko yung pangangailangan ng bawat isa sa atin. Ano yung kailangan nating marinig? Ano yung sitwasyon natin sa buhay na kailangan natin ng encouragement? Ano yung pinagdadaanan natin sa buhay na kailangan nating gumaan sa maririnig natin itong Sunday na to? Then yesterday, pumunta po dito yung pamilya ko para sa practice. Naiwan po akong mag-isa sa bahay. Malaya sana ako na makapag-aral, makapagbasa. For some reason, ay sinumpong naman yung aking migraine. So parang dilubyo ang nangyari sa akin, ang bigat ng aking pinagdadaanan. So na-realize ko, Lord, kung kukunin mo na ako, wag pa naman sana. Amen? Parang masaya kayo ah. Pahintulot mo na makapag-preach ako ng minsan pa. At kung ito na ang aking huling mensahe, ano kaya yung gusto kong sabihin sa kanila that would last a lifetime? If I would have one last message, what would it be? Kung meron na lamang ako isang mensahe, ano kayang klaseng mensahe yon? Dito sa mga talata na binasa po natin, there are two of them, Isaiah and Revelation. One from the Old Testament and one from the New Testament. Ironically, itong dalawang ito, halos magkakambal sila. These two verses speaks of God's purpose why He created us. Ito yung dahilan ng Panginoon kung bakit nilikha niya tayo. Meron siyang
rason kung bakit nandito tayo sa mundong ito. God did not created us just for the sake of creating humans. Meron siyang dahilan kung bakit nilikha tayo ng Panginoon. And sad to say, majority ng mga tao hindi nila alam kung bakit nilikha sila ng Panginoon. If we're going to read Isaiah chapter 43 verse 7, napakalinaw na binanggit dyan. Even everyone that is called by my name, for I have created him. Ito yung purpose ng Panginoon. For my glory. Nilikha tayo ng Panginoon to display His glory. Sa lahat ng nilikha ng Panginoon, tayo lang ang nilikha niya na nag-exert talaga siya ng effort. Gumamit siya ng lakas. Ginamit niya yung kamay niya para hubugin yung katawan ng tao. Ginamit niya yung hininga niya para maging buhay na kaluluwa ang tao. Kakaiba ang pagkalikha ng Diyos sa atin. At sa kanyang creation na yun, we are God's masterpiece because God wanted to display His glory through us. The question is God being glorified in us? Nag-glorify ba ang Panginoon sa tao ngayon? Let us move to Revelation 4:11. Ang sabi ng Bible doon, Thou art worthy. Karapat-dapat ka, Panginoon, to receive glory and honor and power. For Thou hast created all things. Kasama tayo doon. Doon sa all things na yon. For Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Meaning, God created you for God to enjoy you. Para ma-enjoy ka ng Panginoon. It brings God's great joy to see us living out our life for His glory. Yung mga magulang po dito, what makes you proud of your children? Ano yung pwedeng maging dahilan para maipagmalaki nyo yung mga anak nyo? Kapag yung mga anak nyo ay laging laman ng barangay hall, proud ba kayo? Kapag yung anak nyong nag-aaral, laging pinapatawag sa principal's office, proud ba kayo? Pag yung anak nyo, pag uwi, kung hindi pa sa bukol, proud ba kayo? Kung hindi bubukol yung ulo, bubukol yung tiyan. Proud ba kayo? Pag ganun yung anak nyo? What makes you proud as parents of your children? Uwi yung anak mo, Nay, yung report card ko, ito oh. Proud siya, pinakita sa'yo. Buntis lahat ang nandun. 69, 68, 67. Proud ba kayo pag ganun ang report card ng anak ninyo? O di kaya uuwi yung anak nyo, yung 6 bumaligtad, 92, 95. Proud ka na parents, di ba? Kahit na hindi mo siya tinutulungan sa kanyang mga assignment, sa kanyang mga homework, sa kanyang mga project, nagsisikap siya, sinusunod yung kilay niya tuwing gabi, madaling araw na matulog. Then pagdating ng recognition, nasa honor roll siya. Yung lahat ng pagod mo, para lang maitaguyod ang pag-aaral mo, napapawi lahat. May mga magulang dito, tatanggap ng labada para lang meron kang maibigay na baon ng anak mo. May mga tatay dito na go overtime para lang may maragdagan mo yung allowance na minibigay sa anak mo. At nagiging proud tayo kapag yung anak natin ay nakapagtapos ng pag-aaral nang walang naging problema sa school.
Pagka-graduate niya, naghahanap ka agad yan ng trabaho. Proud ka as parents. Anong ibig sabihin? Kung yung anak mo, ginagawa niya at nagsisikap siya kung ano yung expectation mo sa kanya, it makes us proud. Di ba? Proud tayo. Nadala niya yung pangalan natin. Pero kapag hindi maganda yung ginagawa niya sa buhay, parang nahihiya tayo na anak natin siya. Kung pwede nga lang, palitan natin yung apelido natin. It is the same with God. Kapag nabubuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon, nakakapagbigay tayo ng glory sa Kanya, it brings God great pleasure. Lulugod at natutuwa ang Panginoon sa atin. And that is the very reason why God created us. Ngayon, if this is going to be my last message, there are 5 things I wanted you to know. Number 1, life is short. Maiksi po ang buhay. Si Tatay Yong, 91 na ba? 91? 92. 8 years na lang. Okay? Huwag niyo muna kaming iiwan. 100,000 din yon. Sayang. 92. There was a time, si Tatay Yong, kakwentuhan ko siya noon, matagal na. Pag sa bahay nila, marami siyang ginagawa. Minsan nakikita ko, nagbubuhat ng kawayan, naglalakad sa kalsada. Kaskaning ang matongin eh. Laging may ginagawa. Pag bibisita sa isa niyang anak, siyempre, bisita lang siya doon, wala siyang ginagawa doon. Sabi niya, Pastor, pag sa bahay, ang bilis ng oras. Pag nandito ako sa anak ko, iba yung oras dito, Pastor. Mabagal yung oras dito. Doon sa bahay, mabilis. Bakit kaya ganun? Nararanasan niyo ba yan? Kapag marami kang ginagawa, hindi mo napapansin ang paglipas ng oras, parang bilis. Pero pag wala kang ginagawa, parang ang bagal ng oras. Kakakain mo lang ng almusal, ang inihintay mo na naman yung tanghalian. Katagal ng tanghalian naman. O kumain ka ng tanghalian, ihintay mo naman yung hapunan. Parang ang bagal ng oras. Pero kapag sinilip mo yung cellphone mo, mag-browse ka sa Facebook, iniisip mo, saglit lang, 10 minutes lang. Hindi mo na mamalayan, nakadalawang oras ka na, parang bilis ng oras. Diba? Yung mga may edad na sa atin, sino po dito yung 80 above? 80 above ang edad. Huwag na kayong mahiya. 70 above. Dumami sila. 60 above. 60. 50 above. 40 above. 30 above. 20 above. Bakit nahihiya tayong mabisto yung mga edad natin? Kita naman sa pamumukha natin yung mga edad natin. Bakit natin sinasabi that life is short? Alam niyo po kung bakit? It will bring us to our second point. If life is short, eternity is long. Eternity is long. How long? Very long. In fact, there is no end. Kaya siya tinawag na eternity. Wala siyang dulo. Walang hangganan. Wala siyang katapusan. Hindi natatapos. Eternity. Ngayon, yung buhay natin, kahit umabot ka man ng 100 years old, hindi ka pa nagsisimula sa eternity. Ganun kahaba yung eternity. Even Methuselah, the oldest man who ever walked on this earth, 969 years old. Matakin mo yon. Muntik na siyang maging millennium. 969. Yung mga matanda dito, marami na po tayong nasaksihan na pagbabago sa panahon po natin. Ako, inabutan ko
kung papaanong maging flat screen ang TV. Nakagisan ko, picture tube pa yan, black and white. Yun po yung TV noon. Mayayaman lang ang meron noon. Kami noon, nakikipanood lang sa kapitbahay. Nihintay namin buksan nila yung bintana nila kapag alas 6 na ng hapon. Manunood na kami. FPJ sa GMA. Naranasan ko yung TV na yun kung paano maging flat screen. Maging colored. Ngayon, normal na lang na bagay sa lahat ng mga bahay. Wala sigurong bahay dito ang walang TV. Sino po dito walang TV? Taas mo ang kamay. Wala kayong TV. 1, 2, 3, 4. Sino pa? 5. Sino po dito 2, 3 TV sa bahay? Isa lang? Nani Lebs, pamigay nyo na yung isa. Sobra-sobra yan. Kalabisan na. Yung iba walang TV. Yung pong walang TV, after service, makipagkita po kayo sa akin, may TV po ako sa likod, ibibigay ko sa inyo. Nandito sa likod ko. Nadatnan natin yung changes na yan sa panahon natin. Then, naranasan ko rin kung paano i-introduce yung cellphone sa atin. Nung unang araw, wala yan eh. Di ba? Telegram. Pag nag-ibang bansa, 30 days bago makarating yung sulat. Magre-reply ka, another 30 days, ibig sabihin, 2 buwan bago mo ma-receive yung sagot. Ngayon, split second lang, makaka-receive ka ng sagot. Di ba? Dati ano lang yan yung Yahoo Messenger. Ngayon nag-improve. Video call na. Kahit ano lang yung gagawin mo, binibidyo pa. Yung iba nga, hanggang sa CR, nagbibidyo pa rin. Maraming changes. Pero ilang taon lang yung buhay natin, ang dami nating changes na nakita. And yet, it is nothing compared to eternity because eternity is long. What I'm trying to say, if life is very short, you might as well do what you want to do in life. Gawin mo na kung ano yung gusto mong gawin sa buhay. Yung pong mga mag-asawa na walang anak, iniisip nyo, hindi nyo pa afford yung gatas at diaper at mag-aalaga sa anak nyo, pareho kayong nag-aasawa. Huwag nyong hintayin yung panahon na may ipon na kayo at saka kayo magkakaanak. Pero kung 50 years old ka naman na, hindi ka na magkakaanak. Magkakaanak ka pa ba sa mga babae pag 50 years old na? Merong maliit na percentage na nagkakaanak, ang tawag nila doon, menopause baby. Pero alam nyo ba, 90% of the time, yung mga menopause baby, hindi normal. Kaya kung hanggat kaya nyo pa ngayon, magkaanak na kayo ngayon. Huwag nyong hintayin yung pag-afford ko na, pag may pera na kami, pag may mag-aalaga na. Kung hindi naman aayon yung panahon sa'yo, kahit anong gawin mo, hindi na mangyayari yon. Di ba? Kung ano yung gusto mong ma-accomplish at gawin sa buhay mo, habang kaya mo ngayon, gawin mo na. Pag pinagpaliban mo, it might be too late. Hindi mo na magagawa. Because life is short. Kung maglilingkod ka sa Panginoon ngayon na meron kang lakas, huwag mong hintayin yung wala ka ng lakas tsaka ka maglilingkod. Ang bulaklak, binibili yan ng sariwa. Hindi ka bibili ng bulaklak na tuyot na. Liban na lang kung gagawin mong laing. Pero kung bibili ka ng bulaklak, let's say rose, bumibili tayo yung fresh rose. Hanggat maaari nga sana yung buds pa siya. Yun ang binibili natin at ibinibigay natin sa taong minamahal natin. Na-appreciate nila yon. What if yung bulaklak, pinatuyo mo muna. Pinalanta mo at saka mo ibibigay dun sa yung minamahal. Anong mararamdaman nung minamahal mo? Binigyan mo siya ng tuyot na bulaklak. Meron ba sa inyo nakatanggap na ng bulaklak, lantang-lanta?
Liban na lang kung galit na galit yung nagbigay sa'yo. There was a time, nag-speak po ako sa isang church. Hindi naman siguro ito sinasadya, ano? Binigyan po nila ako ng isang basket ng prutas. Inuwi namin. Pagdating ng gabi, gusto kong kainin yung mga prutas. Parang na-scam sila nung pinagbilhan nila. Pagbuklat namin, bandang loob, puro bulok lahat ng prutas. Di ko nakain. Hindi mo mapapakinabangan. Kung tayo magdi-decide tayo na maglingkod sa Panginoon, ngayon na may lakas tayo. Hindi na mapapakinabangan ng Panginoon ang isang bagay, ubus na yung lakas niya. Ngayon na may lakas tayo. Ngayon na nagagamit pa natin yung mga talento natin, ngayon tayo maglingkod sa Panginoon. Life is short, eternity is long. Number 3. Man has a problem. Hindi po pera ang problema ng tao. Hindi po sakit ang problema ng tao. Hindi po giyera ang problema ng tao. Hindi politika ang problema ng tao. Man's problem is sin. Kasalanan. At alam niyo po ba that sin has only one characteristic. One characteristic. What is that? Selfishness. Selfishness. Name me one sin na hindi selfishness yung kanyang nature. Yung mga nagnanakaw. Bakit sila nagnanakaw? Ang iniisip lamang nila, sarili nilang pakinabang. Hindi nila iniisip yung perwisyong may dudulot do sa pagnanakawan nila. Sarili nilang iniisip nila. Yung mga nang-hold up, sarili nilang pangangailangan ang iniisip nila, pero yung tao na mapaperwisyo nila, hindi nila iniisip. That is selfishness. Yung mga nangingidnap for ransom, napeperwisyo yung mga pamilya nung kinigidnap, sila lang ang makikinabang. Selfishness. Kahit na anong krimen ang maisip natin sa lipunan po natin, ang nature ng mga yan is selfishness. Tingnan natin yung mga maliliit na kasalanan na hindi natin masyadong pinapansin. Yung mga nambubuli. Alam ko dito maraming bully. Yung mga nambubuli. Masaya tayo minsan kapag meron tayong pinipintasan, kinikriticize, kakaiba siya sa lahat. Yung buong grupo masaya kapag binubuli siya. Pero yung binubuli, masaya ba siya? Hindi natin alintana yung damdamin niya na nasasaktan. Basta masaya tayo, okay lang. Di bali na yung damdamin niya. That is selfishness. Di ba? Pag nagsisinungaling tayo, para lang mapagtakpan yung mali natin, that is selfishness. Hindi natin alintana yung negative consequence nung pagsisinungaling natin, basta lamang hindi makita na nagkamali tayo. Selfishness. Regardless of the magnitude of the sin or mistake, ang nature pa rin nun ay selfishness. Pagiging makasarili. That is man's problem. Yung pagiging makasarili po natin. So next time, you are tempted to do something na ang nature nito ay makasarili. Always remember, it might be a sin. Yun po yung problema ng maraming tao. Sin. Bakit maraming mga pamilyang nawawasak? Because of sin. Bakit korap ang gobyerno natin? Because of sin. Bakit may mga relasyon na naghihiwalay? Because of sin. Bakit may mga patayan? Because of sin. But may kalungkutan at dalamhati? Because of sin. This 3-letter word is the root of all mankind's trouble. Sin. Why? Because by nature, man is selfish. Number 4, God is a God of justice. Therefore,
If there's a sin, there has to be punishment. Ano yung punishment sa kasalanan? Hell. Impyerno. Because God is a God of justice, ang bawat kasalanan dapat may kaparusahan. Kung hindi parurusahan ng Diyos ang kasalanan, therefore, God will cease to be a God of justice kung hindi niya paiiralin ang kanyang katarungan. But since He is a God of justice, merong parusa ang kasalanan. And what's that? Hell. Ang problema po ng tao, kasalanan. Lahat po tayo dito makasalanan. Nasa sinapupunan pa lamang tayo ng mga nanay natin, minana na po natin ang kasalanan ni Adan. Nananalaytay sa dugo po natin ang dugong makasalanan. Therefore, bilang mga makasalanan, we are destined to be punished by God, and that is in hell. But that's not all. There's a good news. There's heaven. If there's a punishment for sin, there is a price for repentance. Ano yung pwede nating gawin para matakasan natin yung impyerno? Repent of our sin because there is heaven. That is the price for repentance. May nagtanong sa akin minsan, sabi niya, Pastor, ano yung dapat kong gawin para pumunta ako ng impyerno? Very unusual question. Kasi kung ang tao, meron siyang dapat gawin para pumunta ng langit, therefore, may dapat ding gawin ng tao para pumunta siya ng impyerno. Anong dapat kong gawin para pumunta ako ng impyerno? Ang sabi ni John Stuart Mill, the one thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Para sumagana ang kasamaan, ang mga mabubuting tao ay walang kailangang gawin. Tama nga naman. Kaya sumasagana ang kasamaan dahil yung mga mabubuting tao walang ginagawa, pinababayaan nilang mamayagpag ang kasalanan. Same with us. Ano ang kailangan natin gawin para pumunta ng impyerno? Nothing. Because we are already born sinners. Wala ka nang kailangan gawin. You are already destined to hell. But in order for us to achieve heaven, there's something we need to do. And what is that? Repent of our sin and accept Christ in our heart as our Lord and Savior. No more, no less. Hindi mo kailangang magkaroon ng relihiyon. You don't even need to be a Baptist. All you need is a Savior, and that is Jesus Christ. Relasyon kay Kristo Jesus. Gawin natin yun habang buhay tayo because life is short. Hindi natin alam kung kailan tayo mamatay. Si Javier, kapatid po ni Ate Tess sa Kare, 44 years old, bata pa siya. Ganun kaiksi ang buhay sa kanya. Yung nanay ni na Pastor George at Pastor Jojo, 81 years old. Sino sa kanila ang merong mas mahabang buhay? Kung i-compare po natin yung dalawang yun, mas mahabang buhay nung nanay ni na Pastor Jojo, 81. Pero yung 81, kung i-compare mo sa eternity, it's very short. Because eternity is very long. Habang buhay tayo, hindi pa natatapos yung hangganan ng buhay na binigay ng Panginoon sa atin, we might as well prepare for eternity. Yung decision natin ngayon, sa maiksing buhay natin ang magdidikta kung saan tayo mapupunta sa eternity. Either heaven or hell. If this is going to be my last message, I wanted to make sure lahat tayo dito tiyak sa ating kaligtasan. Ngayon, kung di pa tayo tiyak sa ating kaligtasan, there's only one thing we need to do. Repent of our sin and accept Christ in our heart as our Lord and Savior.